Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, na 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 na. Yeah. Ay, ay, ay. Sa loob ng bulwagan, puro mikropono, pero hinaing ng tao, di marinig ng totoo. Bawat isa gustong sila ang bida, habang bayan pagod na sa problema. May sumisigaw tungkol sa dangal, may nagtataas ng papel na parang banal. Pero sa labas may batang gutom, na hanggang ngayon wala pa ring tugon. Habang si tatay halos di matulog, kakaisip kung paano bubuhay ng pamilya bukas. Habang si nanay pilit ngumiti, kahit paubos na ang kinikita gabi-gabi. Ang daming salita, pero walang malinaw na gawa. Ang daming pangako, pero bakit hirap pa rin ang tao? Walang nakikinig sa iyak ng lansangan, walang nakikinig sa hinaing ng mamamayan. Sa taas, puro bangayan, na parang walang katapusan. Habang Pilipinas, unti-unting nawawalan ng direksyon. Walang nakikinig kahit buong bayan sumisigaw. Napagod na kami sa paulit-ulit na gulo ninyo. Kada hearing may bagong pangalan, may bagong issue na pinag-aawayan. Pero presyo ng pagkain pataas ng pataas, at sahod ng tao di makasabay bukas. May estudyanteng hirap makapagtapos, may sakit na walang pambili ng gamot. May pamilyang baon na sa utang, pero sa Senado puro pa rin yabangan. Parang mas mahalaga pa minsan kung sino ang mas malakas sumigaw dyan, kaysa hanapan ng paraan mga problemang pasa ng bayan. Nakakapagod na ring umasa kung puro away ang nakikita. Paano uusad ang bansa kung leader mismo di magkaisa? Walang nakikinig sa iyak ng lansangan, walang nakikinig sa hinaing ng mamamayan. Sa taas, puro bangayan, na parang walang katapusan. Habang Pilipinas, unti-unting nawawalan ng direksyon. Bawat gabi nasa balita, parehong muka, parehong drama. May galit, may sumbatan, pero walang konkretong kasagutan. Habang jeepney driver, kulang pasada. Habang empleyado, kulang ang sweldo pa. Mga tao sa baba kumakayod, pero gobyerno parang naliligaw sa ingay at pagod. Hindi na namin kailangan ng palabas, hindi na namin kailangan ng paninisi sa taas. Ang gusto lang naman ng Pilipino ay gobyernong may totoong serbisyo. Nakakalungkot isipin minsan na sa dami ng boses sa Senado, boses ng mahirap ang pinakatahimik, at siya ring pinakadi naririnig. May pag-asa pa kaya o tuluyan ng malulunod ang bayan sa sigawan at bangayan ng mga taong dapat sana'y nagkakaisa? Walang nakikinig kahit pagod ng sambayanan. Walang nakikinig kahit hirap na ang karamihan. Sa gitna ng ingay sa Senado, may mga pusong unti-unting sumusuko. Pero sana dumating ang araw na bayan naman ang marinig nila. Walang nakikinig pero patuloy kaming magsasalita, dahil Pilipinas pa rin ito, at may pag-asa pang matitira. Kapag boses ng bayan ang tuluyang hindi pinakinggan, baka isang araw wala nang maniwala sa kanila. Sa kanila. Yeah, yeah.
na 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 na. Yay, 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 yay. Na 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 no no. Ay, ay. Dati sila lang magkakasama, ngayon sa TV halos magsabunutan na. Mga dating magkaibigan sa kamera, ngayon puro parinigan at banatan na. Kada hearing may panibagong issue, may bagong pangalan na isinisigaw dito. May lumang sikreto na inilalabas, para lang may isang mapabagsak. Habang taong bayan tahimik na nakamasid, naguguluhan kung sino ba ang matuwid. Pare-pareho namang nang akong maglilingkod, pero bakit parang puro galit ang umiikot? Ano bang nangyari sa kanila? Bakit parang naging personalan na? Kung buong bayan rin naman ang naaapektuhan sa laban nila. Sila rin ang nag-aaway sa dilim. Whoa. Sila rin ang nagsisiraan sa hangin. Whoa. Habang Pilipinas naiipit na naman sa gulong, wala namang patutunguhan. Paano na tayong ordinaryong mamamayan kung leader mismo di magkaunawaan? Sila rin dating magkakampi, ngayon puro galit at sisi ang naririnig gabi-gabi. May nagtataas ng papel sa harapan, may sumisigaw na parang sugatan, may tumatawa habang may nasasaktan. Sa bawat salitang pinapakawalan, para naging entablado ang Senado na puro eksena at walang pagbabago. Habang presyo ng bilihin tuloy-tuloy, mga tao sa baba lalong napupundi. May jeepney driver na pagod ng bumiyahe, may estudyanteng baon ay kalahati na lang palagi. May trabahador na halos di na matulog, pero sa taas puro away ang bumubungad. Nakakapagod na ring manood, parehong eksena ang inuulit. Kung serbisyo sana ang inuuna, baka mas may pag-asa pa. Sila rin ang nag-aaway sa dilim. Oh, sila rin ang nagsisiraan sa hangin. Oh, habang Pilipinas naiipit na naman sa gulong, wala namang patutunguhan. Paano na tayong ordinaryong mamamayan kung leader mismo di magkaunawaan? Kaliwat kanan ng pasaringan, para lahat gustong maglamangan. Bawat isyu ginagawang armas para kalaban ay tuluyang bumagsak. Pero habang sila'y abala sa bangayan, bayan lalo lang nahihirapan. Mataas presyo, kulang sahod, pero gobyerno parang lutang sa pagod. Hindi na alam ng tao kung sino paniniwalaan, dahil bawat kampo may sariling katotohanan. Sa sobrang ingay ng politika, boses ng mahirap di na marinig pa. Hindi na namin kailangan ng drama, hindi na namin kailangan ng galit nila. Ang gusto lang naman ng
kapag leader ng bayan. Di na gayang magkaisa. Taong bayan ang unang nawawalan ng pag-asa. Ng Senado, puro yabangan. Mga boses nila halos magsabugan. Bawat isa gusto sila ang tama, pero bayan na ang naiipit sa drama. May tumatayo, may sumisigaw, may mesa pang muntik na mabali sa lakas ng sigaw. Mga matang galit, mga kama umahigpit, habang presyo ng bigas pataas ng mabilis. Habang si tatay doble kayod sa trabaho, habang si nanay tinitiis ang pagod nito. Sila sa taas parang walang pakundangan. Araw-araw puro bangayan. Ano bang pinaglalaban nila? Bakit parang wala nang saysay pa? Kung buong bansa rin naman ang unti-unting nadadamay dyan. Ingay sa Senado, puro sigaw, puro gulo, pero tanong ng tao, paano na kaming nandito? Sa Senado, sila rin ang nag-aaway dito. Habang Pilipinas unti-unting nalulunod sa problema na walang kasunod na solusyon. Ano na ang Pilipinas kung mga lider puro galit ang lakas? Imbes na pag-asa ang maramdaman, mas lalo pang nadaragdagan ang agam-agam. Bawat hearing parang teleserye, may kontrabida at bida kunwari. May mga litanyang paulit-ulit, pero hirap ng tao di pa rin marinig. May matandang kulang ang gamot, may batang walang baon at takot, may empleyadong kulang ang sahod, pero sa taas puro emosyon ang umaabot. Nakakainitan sa bawat salita, parang personalan na ang tema. Nakalimutan na yata nila na buong bayan ang nakatingala. Hindi na maintindihan kung serbisyo ba o personalan. Habang ordinaryong mamamayan unti-unti nang nawawalan ng gana. Sa Senado, puro sigaw, puro gulo, pero tanong ng tao, paano na kaming nandito? Sa Senado, sila rin ang nag-aaway dito. Habang Pilipinas unti-unting nalulunod sa problema na walang kasunod na solusyon. Ano na ang Pilipinas kung mga lider puro galit ang lakas? Imbes na pag-asa ang maramdaman, mas lalo pang nadaragdagan ang agam-agam. Nakabukas TV, gabi-gabi, parehong eksena ang laging nasasagap lagi. May nagtuturo, may nagagalit, may pangalan na paulit-ulit, pero sa dulo, sino bang talo? Taong bayan na naman sigurado, habang sila komportable sa pwesto. Mahihirap-hirap pa rin tumayo ng diretso, nakakapagod na rin pakinggan mga pangako wala namang laman. Bawat bangayan sa harapan, mas lalong sumisira sa samahan. Hindi namin kailangan ng sigawan, hindi namin kailangan ng bangayan. Ang kailangan ng Pilipinas ay pagkakaisa at malasakit sa lahat. Nakakatakot isipin minsan kung saan ba tayo pupulutin bukas, kung pati mga lider ng bayan di magkasundo sa harapan. Ingay sa Senado, umaalingaw-ngaw hanggang kanto, at bawat sigaw nilang naririnig may pagod na pusong nananahimik. Sa Senado, hanggang kailan ganito? Habang Pilipino araw-araw
bayan. Sa panibagong gulo sa loob ng bulwagan, may nakatayo na naman at galit sumigaw. Parang may kaaway na gustong pabagsakin agad. Mga kamera mabilis sumiikot, bawat emosyon nila gustong masapol. Trending agad bawat salitang binitiwan, kahit minsan wala namang kabuluhan. Habang sa karinderya kulang ang kita, habang si kuya nag-overtime pa. Sila sa taas parang artista na sanay sa eksena at kamera. Bakit parang naging laro? Bakit parang palabas ito? Kung kinabukasan ng Pilipino ang nakasalalay dito. Parang palabas ang gulo sa harap, may bida't kontrabida na paulit-ulit lang. Parang palabas pero totoong buhay ang tama, dahil habang sila'y nagsisigawan, buong bayan ang naaabala. Ano na bang mangyayari kung ganito lagi ang nakikita? Paano uusad ang Pilipinas kung puro galit ang namamayani sa taas? May nagsusundukan gamit salita, may nagtuturuan kung sino ang may sala. May lumang isyu na hinahalongkat para may isang tuluyang bumagsak. Pero sa likod ng maiingay na eksena, may pamilyang walang makain sa mesa. May batang gustong makapagtapos, pero hirap ang buhay na inaabot. Habang minimum wage bitin na bitin, habang presyo ng gasolina sumisirit pa rin. Sa loob ng Senado puro bangayan na parang walang katapusang laban. Hindi na malaman ng tao kung serbisyo pa ba ito o personal ang walang preno na sumisira sa gobyerno. Parang palabas ang gulo sa harap, may bida't kontrabida na paulit-ulit lang. Parang palabas pero totoong buhay ang tama, dahil habang sila'y nagsisigawan, buong bayan ang naaabala. Araw-araw bagong eksena, parang seryeng walang pahinga. May pasabog bawat pagdinig, pero problema ng tao di marinig. May camera flash, may headline ulit, may panibagong pangalan na namang galit. Pero sa dulo, ano bang resulta? Mahirap pa rin ang masa, nakakapagod ng makinig sa mga pangakong paulit-ulit kung tunay ng para sa bayan. Bakit parang puro kapangyarihan? Hindi na namin kailangan ng drama, hindi na namin kailangan ng bangayan nila. Ang gusto lang naman naming makita ay leader na marunong magkaisa. Nakakalungkot isipin minsan na ang bansang pinapangarap natin unti-unting nawawala sa ingay ng politika. Parang palabas pero puso ng bayan ang sugat sa bawat sigaw na naririnig. Pag-asa ng tao ang unti-unting napipital. Parang palabas na walang gustong tumigil, habang Pilipinas naghihintay kung kailan magsisimulang umayos. Ano na bang mangyayari? May pag-asa pa bang matitira? Kung mga leader sa taas puro away ang inuuna. Sa sobrang dami ng eksena, baka nakalimutan na nila na totoong buhay ng Pilipino ang nakataya. Ang nakataya.
Sa loob ng malamig na bulwagan, mga taong dating tinawag na sandigan, ngayon nabala sa bangayan, na parang walang pakialam sa mamamayan. Bawat isa gustong mangibabaw, bawat isa gustong sila ang sigaw. Mga salitang kayang manakit, para lang kalaban ay manahimik. Habang sa kalsada may batang hamog, may pamilyang kulang pa rin ang gamot, may trabahador na halos mawalan ng tulog, para lang maitawid ang kinabukasan bukas. Ano bang halaga ng pwesto kung bayan naman ng talo? Ano bang silbi ng kapangyarihan kung Pilipino ang nasasaktan? Kapangyarihan, yan ba ang pinag-aawayan? Habang Pilipinas unti-unting nalulunod sa hirap at kaguluhan. Kapangyarihan, yan ba ang mahalaga? Habang ordinaryong tao wala nang maasahan pa. Paano na tayo bukas? Ang leader puro galit ang lakas. Imbes na pagkakaisa, mas lalo bang naghihilahan pababa. May kamera sa bawat sulok, kaya bawat galaw nila'y todo kilos. May mga salitang puno ng yabang na parang gusto lang magpalakpakan, pero sa likod ng maiingay na debate, mga tao sa baba unti-unting napapagod. Presyo ng pagkain lalo pang sumisipa, habang sweldo nananatiling kulang pa. May estudyanteng gustong mangarap, pero tuition halos di na maabot. May matandang tahimik na nagtitiis, habang gobyerno bala sa inig ng bibig. Nakakapagod na ring maniwala kung puro away ang nakikita. Paano uusad ang bansa kung sarili lang ang inuuna? Kapangyarihan, yan ba ang pinag-aawayan? Habang Pilipinas unti-unting nalulunod sa hirap at kaguluhan. Kapangyarihan, yan ba ang mahalaga? Habang ordinaryong tao wala nang maasahan pa. Paulit-ulit ang parehong eksena, parehong muka, parehong drama. May nagsisigaw, may nagmamatapang, pero bayan pa rin ang naiipit sa gitna. Habang mahirap walang matakbuhan, sa taas puro sisihan kung sino ang mali, sino ang tama, pero wala namang tunay na gawa. Hindi na namin kailangan ng yabang, hindi na namin kailangan ng siraan. Ang kailangan ng Pilipinas ay gobyernong marunong magmahal sa bayan. Nakakadakot isipin minsan na baka nakalimutan na nila na hindi kanila ang bansang ito, kundi sa bawat Pilipinong nangangarap pa. Hindi namin kailangan ng perpektong leader, pero sana marunong makinig, sana marunong magkaisa para sa kinabukasan ng bansa. Kapangyarihan, hanggang kailan ito ang uunahin? Habang Pilipinas tahimik na nasasaktan sa gulong di matapos-tapos. Kapangyarihan, sana balang araw maintindihan na ang tunay na leader hindi naghahari, kundi nagsisilbi sa bayan. Paano na tayo bukas kung puro bangayan ang nasa taas? Sana dumating ang panahon na Pilipinas naman ang unang isipin nila. Kapag kapangyarihan ang naging sentro ng lahat, taong bayan ang unang nawawalan ng pag-asa. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Whoa. Oh yeah yeah yeah.
Habang may mainit na diskusyon, mga lider ng bayan nagtataasan ng boses na parang galit na galit sa bawat prosesong umausad. May pangalan na namang binabanggit, may lumang isyu na naman ang pilit sinisilip. Habang sa gilid may pamilyang umiiyak dahil lapunan nila'y kulang na naman bukas. Habang si tatay di na halos umuwi, kapakayod para may maiuwi gabi-gabi. Habang si nanay pilit pinapagaan ang bigat ng buhay na pasan-pasan. Tahimik man ng karamihan, hindi ibig sabihin hindi nasasaktan. Bawat bangayan sa harapan, buong bayan ang naaapektuhan. Pilipinas, nakikinig sa bawat sigaw sa paligid. Pilipinas, nakatingin sa mga lider na dating hinangaan namin. Pero bakit parang puro galit? Bakit parang puro sakit? Habang tao sa ibaba, unti-unting nawawalan ng gana. Pilipinas, nakikinig at napapagod na rin sa ingay sa Senado na parang walang katapusan dito. Mga mikropono bukas gabi-gabi, pero boses ng masa parang nawawali. Mga debate paulit-ulit, pero problema ng tao nananatiling mabigat. May estudyanteng gustong mangarap, pero baon ay di na sapat. May matandang di makabili ng gamot, habang gobyerno puro init ng ulo ang abot. Nakakalungkot isipin minsan na bansang mahal natin buong buhay, unti-unting natatakpan ng ingay ng politika at personalan. Ano bang mangyayari bukas kung puro bangayan ang malakas? Paano uusad ang bayan kung leader mismo di magkaunawaan? Pilipinas, nakikinig sa bawat sigaw sa paligid. Pilipinas, nakatingin sa mga lider na dating hinangaan namin. Pero bakit parang puro galit? Bakit parang puro sakit? Habang tao sa ibaba, unti-unting nawawalan ng gana. Pilipinas, nakikinig at napapagod na rin. Hindi na namin kailangan ng palabas, hindi na namin kailangan ng sisihan sa taas. Ang gusto lang ng karaniwang Pilipino ay gobyernong marunong tumayo ng totoo. Habang presyo pataas ng pataas, mahihirap lalong hirap makaalpas. Pero sa loob ng Senado puro ingay na parang walang gustong magbigay daan. Nakikinig ang buong Pilipinas sa bawat salitang lumalabas, at bawat pangakong napapako ay sugat sa puso ng tao. Sana isang araw maintindihan nila na hindi laro ang bansang Pilipinas, na bawat desisyon nila sa taas may epekto sa buhay naming lahat. Hindi kami perpekto, pero patuloy kaming lumalaban. Sana kayo rin ipaglaban ang bayan, hindi ang sarili lamang. Pilipinas, nakikinig kahit pagod na ang dibdib. Pilipinas, umaasa pa rin na may pagbabago pang darating. Sa gitna ng ingay sa Senado, may mamamayang di sumusuko. Kahit hirap at bigat ng mundo, patuloy pa rin naniniwala sa totoo. Pilipinas, nakikinig at balang araw maririnig din na mas malakas ang boses ng bayan kaysa ingay ng kapangyarihan. Kapag natapos ang sigawan, kapag tumahimik ang bulwagan, sana ang matira ay tunay na malasakit para sa Pilipinas.